Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,815-22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makabalik sila sa lupain ng Taiyi Celestial Sect, kinuha ni Alvin ang Memory Celestial Talisman at ang 2 Royal Grade Celestial Weapons mula kay Tanya at itinago ang mga ito sa kanyang spatial ring. Sa sandaling ito, 3 pamilyar na boses ang sabay-sabay na umalangaw-ngaw. Master Darfield. Nagulat si Alvin. Bakit sila nandito? Alam niyang ang mga boses ay galing sa 3 kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect. Master Sito, Master Yang, Master York. Ano ang nagdala sa inyo rito? Pumasok na si Tanya sa sarili niyang silid nang imbitahan ni Alvin sina Margus, Elton at Jongjin sa kanyang harapan. Master Darfield, nabalitaan namin ang nangyari mula sa pinuno ng sekta. Muntik ka nang makatakas sa kamatayan sa maliit na mundo. Seryosong sabi ni Margus. Kung alam lang namin kung gaano kadelikado ang maliit na mundo, pipigilan ka sana namin kahit anong mangyari, dadag ni Elton. Tama, singit ni Jongjin. Halos nakaligtas sa kamatayan. Masyado na yang pagmamalabas. Buhay pa ako, di ba? Umiling si Alvin at ngumiti. Natural lang, walang nakakaalam na alam ni Alvin kung gaano kadelikado ang maliit na mundo bago pa man siya pumasok dito. Bukod dito, alam niyang hanggat nasa tabi niya si Tanya, wala siyang panganib. Dahil sa iba't ibang dahilan, kailangan niyang ilihim ang lahat ng ito. Paano ito naging pagmamalabas? Master Darfield, narinig namin na sa napakaraming taong pumasok sa Little World, lahat, maliban sa iyo, ay isang Great Overarching Golden Celestial, at isang Violet Sun Golden Celestial, ang namatay. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Elton habang nagsasalita siya. Tama. Maliban sa iyo, 2 tao lang ang nakaligtas. Bukod pa rito, isa sa kanila ang nakaligtas lamang dahil nagkaroon siya ng isang tagumpay at naging isang Great Overarching Golden Celestial sa Little World, sabi ni Margus habang tumatango. Halos nakatakas sa kamatayan at wala akong napala. Hindi talaga sulit, sabi ni Jongjin. Ramdam ni Alvin ang sinseridad ng 3 kilalang Celestial Alchemist na ito, at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Mabilis niyang binago ang usapan dahil hindi siya komportable sa kasalukuyang usapan. Tama. 3 master, mayroon ba ang sekta ng anumang Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities? Dahil si Alvin ay naging isang overarching Heavenly Supreme Celestial at nakuha ang King Grade Cultivation Method, ang Taiyi Profound Method, umaasa siyang makakabisado ng mga High Grade Celestial Techniques at Divine Abilities. Ang tanging Heaven Grade na taglay niya ay ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Ang iba pa ay mga Earth Grade Divine Abilities lamang. Kung tungkol naman sa kanyang Celestial Method, ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, ay maihahambing lamang sa isang Earth Grade Celestial Method. Ang mga pamamaraan ng paglilinang, mga banal na kakayahan, at mga pamamaraang Celestial ay pawang may iisang sistema ng pagmamarka. Sa itaas ng antas ng langit, mayroong Duke Grade, King Grade, Royal Grade, at Emperor Grade. Naisip ni Alvin na kung ang Taiyi Celestial Sect ay nagtataglay ng Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities, handa siyang maging bihasa sa mga ito at palitan ang kanyang Earth Grade Celestial Methods at Divine Abilities. Gayunpaman, kung mayroon lamang silang Heaven Grade Celestial Methods at Divine Abilities, hindi niya susubukang maging bihasa sa mga ito. Tutal, pagsasayang lamang ito ng kanyang oras. Sa oras na tuluyan na niyang mamaster ang mga ito, sino ang nakakaalam kung makukuha niya ang Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities? Mayroong Duke Grade Celestial Method. Ito ay isang Movement Celestial Method. Bukod pa riyan, ang sect ay mayroon ding Offensive at Assist-type Duke Grade Divine Ability. Kung gusto ni Master Darfield na linangin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities, sasamahan ka namin para kausapin ang sect leader tungkol dito. Sa palagay ko ay hindi kanya tatanggihan. Tutal, mas binibigyang halaga ng sekta ang Duke Grade Cultivation Method kaysa sa Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities, sabi ni Margus. Oo.
Natatakot ako na hindi tayo makakatulong ng malaki kung gusto ni Master Darfield na maging dalubhasa sa Duke Grade Cultivation Method. Gayunpaman, kung ito ay ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities, makukumbansi natin ang pinuno ng sect, dagdag ni Elton. Tama iyan. Tumanggaw si Jongjin bilang pagsang-ayon. Kung gayon, tatlong Panginoon, sumunod kayo sa akin, sabi ni Alvin. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang mga salita ng tatlong kilalang Celestial Alchemist. Hindi inaasahan ni Alvin na ang Taiyi Celestial Sect ay magkakaroon ng Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities. Sino ang mag-aakala na magkakaroon siya ng pagkakataong makabisado ang mga ito kung casual niya itong tinanong? Interesado nga siya sa Duke Grade Celestial Method sa sekta. Kung tungkol naman sa Duke Grade Divine Abilities, interesado lamang si Alvin sa Offensive Divine Ability. Tutal, na-master na niya ang Elementary Devouring Tactic, isang Heaven Grade Assist Type Divine Ability. Bago pa niya ito lubusang ma-master, ang lakas nito ay mas mahina pa rin kaysa sa Elementary Devouring Tactic, at sa oras na ma-master niya ito, tiwala siyang nakakuha na siya ng mas mataas na Grade Assist Type Divine Ability. Sa makatuwid, hindi siya interesado sa Assist Type Duke Grade Divine Ability. Kailangan niyang pumili ng matalino. Gaya ng inaasahan, nang makausap ni Alvin at ng tatlong kilalang Celestial Alchemist si Peyton, ang sect leader ng Taiyi Celestial Sect, agad na ibinigay ni Peyton ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities kay Alvin. Master Darfield, ibibigay ko sana sa iyo ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities kahit hindi magsalita ang tatlong kilalang Celestial Alchemist para sa iyo. Gayunpaman, dahil sa mga patakaran ng sekta, hindi ko maibibigay sa iyo ang Duke Grade Cultivation Method. Prangkang sabi ni Peyton. Alam niyang matagal nang gustong makabisado ni Alvin ang Duke Grade Cultivation Method ng Taiyi Celestial Sect. Gayunpaman, hindi niya alam na nawalan na ng interes ang kasalukuyang Alvin sa Duke Grade Cultivation Method. Tutal, si Anika, isang 10 Directions Celestial Duke, ay nagbigay sa kanya ng King Grade Cultivation Method, ang Taiyi Profound Method, noong siya ay nasa Little World. Salamat, pinuno ng sekta. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin si Alvin kay Peyton. Bago sila umalis sa tirahan ni Peyton, tila may naalala si Elton at sinabing, Master Darfield, kung naghahanap ka ng iba pang mga celestial methods at divine abilities, may pagkakataon para sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang Alchemy Conference ay paparating na sa loob ng 2 taon. Ang kumperensya ng Alchemy. Tila nalilito si Alvin. Ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa kumperensya ng Alchemy. Tuwing 30 taon, ang kaparangan at ang mga nakapalibot na rehiyon ay nagsasama-sama upang isaayos ang kumperensya ng alkemiya. Ang mga Celestial Alchemist mula sa kaparangan at iba pang mga rehiyon ay maaaring makipag-usap at magpalitan ng mga ideya sa isa't isa. Isa itong magandang pagkakataon sa pag-aaral. Dahil walang ang magkakaroon ng mga hindi pagkakasundo at pagtatalo sa pagitan ng mga Celestial Alchemist, maraming tao ang maglalaban-laban sa alchemy upang patunayan ang kanilang mga punto. Kadalasan, itinataya ng mga Celestial Alchemist ang kanilang Duke Grade Celestial Methods o Divine Abilities. Maraming 2-in-1 na Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities tulad ng Offensive at Defensibong Divine Ability. Bagamat bihira ito, mayroon ding 3-in-1 na Duke Grade Celestial Methods o Divine Abilities. Paliwanag ni Marges. 2 sa 1 at 3 sa isang Duke Grade Celestial Methods o Divine Abilities. Bumilis ang paghinga ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Marges. Sa Devata Realms, mayroong mga Celestial Method at Divine Abilities na may iisang katangian, dobleng katangian, at tripleng katangian. Ang isang single trait Celestial Method at Divine Ability ay tiyak na walang kapantay sa Celestial Method o Divine Abilities na may doble o tripleng katangian na binubuo ng mga katangiang offensive, nagtatanggol, gumagalaw, o tumutulong. Tutal, matagal bago matutunan ng isang tao ang 2 single trait Celestial Method o Divine Abilities. Tiyak na mas mabilis kung matutunan ng isang tao ang double trait o tripleng katangian na Celestial Method o Divine Ability. Makakamit ng isa ang parehong resulta sa mas maikling panahon, sino ba ang hindi pipili ng double trait o tripleng katangian na Celestial Method o Divine Ability kaysa sa single trait Celestial Method at Divine Abilities?
Gaganapin ba ang Alchemy Conference sa loob ng 2 taon? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Margus na may mga matang puno ng pag-asa. Oo, tumango si Margus at nagpatuloy sa pagsasabing, nagkataon lang. Ang komperensya ng Alchemy ay gaganapin sa barren land na katabi ng wasteland. Noong mga nakarang Alchemy Conference, ang mga Celestial Alchemist mula sa wasteland ay naroon lamang upang panoorin ang kaguluhan. Gayunpaman, ngayong nariyan na si Master Darfield, oras na para magningning ang wasteland. Sa bilis ng pag-init ng iyong kaldero. Hindi pa kasama rito sa wasteland, kahit ang ibang mga rehiyon ay hindi kayang tapatan ang iyong bilis. Sabi ni Elton bago siya tumawa ng malakas. Tama. Maghanap ka ng Celestial Alchemist na mayaman at bastos at makipagkompetensya ka sa kanya ng mabilis. Tiyak na mananalo ka. Sabi ni Margus. Isang paligsahan sa pagpapainit ng kaldero. Talaga. Nagulat si Alvin. Gayunpaman. Kailangan kong maglagay ng isang bagay na kasing halaga ng Duke Grade Celestial Method o Divine Ability kung gusto kong makipagkompetensya o tumaya, tama ba? Para tumaya o makipagkompetensya, kailangan ng isang tao na magbigay ng isang mahalagang gantimpala, tama ba? Bakit naman papayag ang isang tao sa isang postahan ng walang sapat na mahahalagang gantimpala? Bagamat taglay ni Alvin ang Chaos Divine Flame at tiwala sa kanyang bilis ng pag-init, nanatili siyang mapagkumbaba. Nagtanong siya ng maraming tanong upang maunawaan ang mga paligsahan o taya. 2,816. Ito ay. Ang mga salita ni Alvin ay nagpatahimik kay Margus na parang isang balde ng malamig na tubig. Maya-maya, nagngingit-ngit si Margus at sinabing, Master Darfield, kahit papaano, magagamit mo lang ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng sekta bilang postahan. Sa anumang kaso, sa iyong kakaibang bilis ng pag-init ng kaldero, hindi ka kailanman matatalo. Malamang na kailangan mong ibahagi ang iyong mga natamo sa sekta. Sa kabuuan, magandang bagay ito para sa sekta. Tama. Tumango si Elton bilang pagsang-ayon. Naniniwala ako na hanggat ipinapakita ni Master Darfield ang kanyang bilis ng pag-init sa pinuno ng sekta, hindi ito tot-utol. Tutal, kahit na matalo ka, kahit gaano pa man, ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng sekta ay ibabahagi lamang sa mga tagalabas. Natatandaan pa rin natin ang kaalaman tungkol sa Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities. Sa Devata Realms, hanggat ganap na napag-aralan ng isang tao ang isang Celestial Method o Divine Ability, magagawa niya itong yukit sa isang Memory Celestial Talisman upang maunawaan ito ng iba. Sa Taiyi Celestial Sect, si Peyton, ang pinuno ng sect, ay mayroong maraming Memory Celestial Talismans na naglalaman ng mga Celestial Methods at Divine Abilities, bukod sa mga ibinigay niya kay Alvin. Kahit wala ang Memory Celestial Talisman, sina Peyton at ang 8 Trigram Celestial Duke sa sect ay ganap nang nakapag-aral ng marami sa mga Celestial Methods at Divine Abilities. Madali nila itong maituturo sa mga gustong matuto nito o makapag-ukit ng Memory Celestial Talismans. Higit sa lahat, kung mananalo ka, maaari kang makakuha ng Double Trait o Triplet Trait Celestial Method at Divine Ability. Sabi ni Elton nang may kislap sa kanyang mga mata. Kung natatakot ako na para sa kabilang partido na itaya ang kanilang Double Trait Celestial Methods o Divine Abilities, kakailanganin kong gamitin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng sect kasabay ng isang taya, tama ba? Tanong ni Alvin. Tama. Tumango si Margus. Walang sino man ang gagamit ng Double Trait Duke Grade Celestial Method o Divine Ability bilang postahan para sa dalawang Single Trait Duke Grade Celestial Method o Divine Abilities. Kakailanganin mong maglagay ng 3 Single Trait Duke Grade Celestial Method o Divine Abilities, kahit papaano. Mas malalim na naunawaan ni Alvin ang mga postahan at paligsahan sa Alchemy Conference. Madaling maunawaan kung bakit ang Double Trait o Triplet Trait Celestial Methods o Divine Abilities ay mas nakahihigit kaysa sa Single Trait Celestial Methods at Divine Abilities. Halimbawa, doble ang oras na kakailanganin ng isang tao para makabisado ang dalawang Celestial Method o Divine Ability. Gayunpaman, ang oras na iyon ay mababawasan ng kalahati kung makakabisado niya ang isang Double Trait Celestial Method o Divine Ability. Mas paiikliin pa ang oras kung mayroon siyang Triplet Trait Celestial Method o Divine Ability.
Sa mas maikling panahon, makukuha niya ang parehong resulta. Si Jongjin, na isang prangka at tapat na tao, ay nagsabi, halika. Hanapin natin muli ang pinuno ng sekta. Ang apat na kakaalis lang sa tirahan ng pinuno ng sekta ay tumalikod at muling nagtungo sa tirahan ni Peyton. Mga Ginoo, kayong lahat. Natigilan si Peyton sa pagkalito nang makita niyang muli ang apat na celestial alchemist. Humakbang si Margus at sinabing, pinuno ng sekta, ganito kasi iyon. Ipinaliwanag niya na interesado si Alvin na dumalo sa Alchemy Conference sa loob ng 2 taon at tapat na inilahad ang kanilang mga intensyon. Dobleng katangian o tripleng katangiang celestial methods at divine abilities. Bumilis ang paghinga ni Peyton nang marinig ang mga salita ni Margus. Bagamat ang 3 pangunahing sekta ng mga celestial sa kaparangan ay nagtataglay ng mga Duke-grade celestial methods at divine abilities, lahat sila ay single-trait celestial methods at divine abilities. Walang double-trait o triplet-trait Duke-grade celestial method at divine ability sa kaparangan. Paanong hindi matitinag si Peyton gayong narinig niyang may posibilidad na ang Tai Celestial Sect ay makakuha ng double-trait o triplet-trait celestial method at divine ability? Same time na nagtanong si Peyton, Master Darfield, may tiwala ka ba? Bago pa makasagot si Alvin, sinabi ni Elton, pinuno ng sekta, kahit hindi ka isang celestial alchemist, dapat ay mayroon kang tinatayang oras na kinakailangan para painitin ng isang kilalang celestial alchemist ang kaldero, tama ba? Oo. Bahagyang tumango si Peyton. Sa kaparangan, si Chanyo, ang kilalang celestial alchemist mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, ang may pinakamabilis na bilis sa pagpapainit ng kaldero. Inaabot siya ng 8 oras para painitin ang isang kilalang celestial peel cauldron. Sumulyap siya kay Jongjin bago nagpatuloy sa pagsasalita, pagkatapos niyan, si Master York ang may pinakamabilis na bilis. Inaabot ka ng 8 oras at kalahating oras para painitin ang isang kaldero, tama ba? Tama. Mahinang tumango si Jongjin. Bago niya masaksihan ang bilis ni Alvin sa pagpapainit ng mga kaldero, ipinagmamalaki niya ang kanyang bilis. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi na niya ipinagmamalaki ang kanyang bilis. Tutal, si Alvin ay isang kakaibang tao na nagawang magpainit ng kaldero sa loob lang ng kalahating oras. Dahil tiwala ang 3 amo sa bilis ni Master Darfield sa pagpapainit ng kaldero, ipinapalagay ko na ang bilis ni Master Darfield ay wala pang 6 na oras. Bahagyang may bahid ng pag-asa ang makikita sa mga mata ni Peyton habang nakatingin siya kay Alvin. Ang bilis ni Chanyo ay itinuturing lamang na nakahihigit sa kaparangan. Gayunpaman, nang mailagay sa mga celestial alchemist mula sa ibang mga rehiyon, ang kanyang bilis ay hindi gaanong mahalaga. Dahil dito, inakala ni Peyton na ang bilis ni Alvin ay wala pang 6 na oras. Higit pa rito, ang bilis ni Alvin ay hindi itinuturing na mabilis sa mga celestial alchemist sa ibang mga rehiyon. 6 na oras. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Peyton. Minumura ba ako ng pinuno ng sekta? Sa kabilang banda, sina Margus, Elton, at Jongjin, ang 3 kilalang celestial alchemist sa Tai Celestial Sect, ay nakaramdam ng pagkibot ng kanilang mga bibig nang marinig ang mga salita ni Peyton. Anong problema? Hindi ba umaabot ng mahigit 6 na oras si Master Darfield para magpainit ng kaldero? Nang makita ang reaksyon ni Alvin at ng 3 kilalang celestial alchemist, isang dismayadong ekspresyon ang sandaling sumilay sa mukha ni Peyton. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kahit sino at nagpatuloy sa pagsasabing, kung gayon. Dapat ay 6 at kalahating oras, hindi ba? Tumingin siya kay Alvin nang may pag-aalala, naghihintay ng sagot. Whoosh! Swoosh! Sus Mariosep! Ginalaw lang ni Alvin ang kanyang kamay, kinuha ang kanyang prominenteng celestial peel cauldron. Pipinuhin niya sana ang overarching heaven peel agad-agad. Nang makita ito, natural lang na alam ni Peyton na balak ipakita ni Alvin ang kanyang bilis. Dahil dito, hindi na siya nagtanong pa at pinagmasdan ng mabuti si Alvin. Sisimulan ko na. Sabi ni Alvin nang lumitaw ang isang kulay abong apoy at sinimulan niyang painitin ang kaldero. Kalahating oras ang lumipas. Ha! Sandali na nalito si Peyton nang matuklasan niyang itinigil na ni Alvin ang pagpapainit ng kaldero bago pa man niya makuha ang mga sangkap na panggamot. Naisip niya habang umiiling, anong nangyayari? Kalahating oras.
Imposible yun, di ba? Kahit gusto niya akong lokohin, sobra na ang paghinto pagkatapos ng kalahating oras, di ba? Maya-maya, natigilan si Peyton nang makita niyang matagumpay na napinaw ni Alvin ang kilalang celestial pill, ang overarching heaven pill. Hindi makapaniwalang tiningnan niya si Alvin. Para siyang nananaginip kahit na marami na siyang nakita at naranasan sa buhay niya. Ito. Paano nangyari ito? Hindi lang niya pinainit ang kaldero sa loob ng kalahating oras, kundi matagumpay din niyang napino ang overarching heaven pill. Diyos ko! Nanaginip ba ako? Matapos matuno ni Peyton ang katotohanan ito, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin na parang isang bihira at mahalagang kayamanan si Alvin. Master Darfield. Malayang magagamit mo ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng Taiyi Celestial Sect bilang postan sa Alchemy Conference. Maraming salamat, pinuno ng sekta, nakangiting sabi ni Alvin. Bagamat magagamit niya ang mga King Grade Celestial Weapons na nakuha niya sa Little World bilang taya, mas gugustuhin niyang huwag ibunyag ang katotohanan na mayroon siyang King Grade Celestial Weapons, lalo na sa mga tao mula sa tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland. Kung malalaman ang katotohanan ito, malalaman nila na nagsinungaling siya tungkol sa hindi pagkuha ng anumang bagay na may halaga sa Little World. Nang marinig ang mga salita ni Peyton, ngumiti sina Margus, Elton, at Jongjin. Hindi sila nagulat sa kinalabasan nito. Master Darfield, para mapalakas ang iyong kumpiyansa, pupuntahan ko ang matandang ninuno ngayon. Hihingi ako ng pahintulot na gamitin ang King Grade Celestial Weapon ng ating sekta para mapataas ang taya. Naniniwala akong papayag din siya rito. Tila nabaliw si Peyton sa sobrang tuwa at tuwa. Para siyang adik sa sugal sa sandaling ito. 2,817. Bago pa man makapag-react sina Alvin, Margus, Elton, at Jongjin, nawala na sa kanilang paningin si Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiyi Celestial Sect. Tanging ang boses niya lang ang umalangaw-ngaw sa kanya. Master Darfield, pupuntahan ko ang matandang ninuno ngayon din. Naniniwala akong papayag siya na gamitin mo ang King Grade Celestial Weapon ng ating sekta bukod pa sa Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities bilang taya. Base sa mga sinabi ni Peyton, halatang nakipagkita siya sa matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, na siya ring nag-iisang 8 trigram Celestial Duke ng sekta, upang talakayin ang plano ni Alvin para sa Alchemy Conference na gaganapin makalipas ang 2 taon. Matapos saksihan mismo ang kakaibang bilis ni Alvin sa pagpapainit ng kaldero, natural lang na umaapaw ang kanyang kumpiyansa. Ito. Natigilan si Jongjin. Sino ang mag-aakala na ang pinuno ng sekta ay magiging ganito kasaya? Hindi ko alam na may ganitong katangian pala siya, nakangiting sabi ni Margus. Kilala na niya si Peyton sa loob ng maraming taon, ngunit ito ang unang beses na nakita niya si Peyton sa ganitong kalagayan. Kung ang isang King Grade Celestial Weapon ay idadagdag sa ibabaw ng Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities, maaaring handa pa nga ang mga tao na gamitin ang kanilang Triplet Trait Celestial Methods o Divine Abilities bilang taya. Sino ang nakakaalam kung ang isang tao ay maaaring mayroong Duke Grade Celestial Method o Divine Ability na may opens iba depensibong kilusan? May pag-asang sabi ni Yan Chong. Triple na katangian. Isang kilusang opens iba depensa, Celestial Method o Divine Ability. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elton. Ang Celestial Method o Divine Abilities na isang kilusang opens iba depensa ay walang dodang mas mahalaga kaysa sa Double Trait Celestial Method o Divine Ability, lalo na ang Single Trait Celestial Method at Divine Ability. Ito ay 3 beses na mas mahalaga kaysa sa Single Trait Celestial Method at Divine Abilities. Hindi na kailangang sabihin pa, mas makakatipid pa ng oras ang isang tao gamit ang isang Triplet Trait Celestial Method o Divine Ability kumpara sa isang Double Trait Celestial Method o Divine Ability. Halimbawa, kung naiintindihan ng isang tao ang isang Offensive Defensive Celestial Method o Divine Ability, kakailanganin pa rin niyang intindihin ang isang Assist Type o Movement na Celestial Method o Divine Ability. Gamit ang isang Triplet Trait Celestial Method o Divine Ability, hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-unawa sa isang hiwalay na Celestial Method o Divine Ability.
Bukod dito, para sa mga mahuhusay na individual, mas madali para sa kanila na linangin ang isang triplet trait celestial method o divine ability kumpara sa paglilinang ng mga ito sa magkakahiwalay na bahagi. Katulad ng kung paano mas mahusay na linangin at intindihin ang isang double trait celestial method o divine ability kumpara sa isang single trait celestial method o divine ability, mas mahusay din kung mayroon siyang triplet trait celestial method o divine ability. Ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, na minana ko mula kay Senior Feng Qing Yang ay katumbas ng isang celestial method na may antas ng lupa na opens iba depensang kilusan. Natural lamang na alam ito ni Alvin na nakaintindi sa Sovereign Heart Sword. Ang celestial method na ito ay walang dadang nakahihigit kumpara sa single trait at double trait celestial method. Sa sandaling ito, umiling si Elton at ngumiti ng mapait. Bagamat ako ang huling sumali sa sekta sa aming tatlo, matagal na rin akong nasa sekta. Ngayon ang unang pagkakataon na nakita ko ang pinuno ng sekta sa ganitong kalagayan. Saan napunta ang kanyang tindig bilang pinuno ng sekta? Bueno, naiintindihan naman ang reaksyon niya, nakangiting sabi ni Marges, dahil personal niyang nakumpirma ang bilis ng pag-init ng kaldero ni Master Darfield. Natural lang na ang pinuno ng ating sekta ay nagkaroon ng bulag na tiwala kay Master Darfield. Dahil sigurado siya sa tagumpay ni Master Darfield, ano ang masama sa pagpapalaki ng nakataya? Patuloy na sinabi ni Marges, tulad ng sinabi mo. Kung ang isang King Grade Celestial Weapon ay dadagdag sa nakataya, maaari pa tayong makakuha ng isang Offensive-Defensive Movement na Celestial Method o Divine Ability. Kung ang ating sect ay makakakuha ng isang triplet trait celestial method o divine ability na tulad niyan, hindi lamang maitatala sa kasaysayan ang pangalan ng ating sect leader bilang unang taong tumulong na makakuha ng triplet trait celestial method o divine ability para sa sect, kundi mapalakas din nito ang lakas ng ating sect. Paanong hindi masisiyahan ang sect leader sa posibilidad na ito? Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin si Marges kay Alvin at same time na sinabi, Master Darfield. Ang Alchemy Conference ay gaganapin makalipas ang 2 taon. Iminumungkahi kung huwag mong intindihin o linangin ang Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities na nakuha mo lang mula sa sekta. Tutal, wala kang gaanong mapapala pagkatapos mong intindihin ang mga ito sa loob ng 2 taon. Mas makabubuting makatipid ka ng oras at lakas dahil malamang na makakakuha ka ng Double Trait Celestial Method o Divine Ability sa panahon ng komperensya. Kung ikaw ay mapalad, maaari ka pang makakuha ng Triplet Trait Celestial Method o Divine Ability. Sa loob ng 2 taong ito, mas makabubuti na buong puso kang magtuon sa Dao ng Alchemy at Cultivation. Same time na ibinigay ang kanyang payo. Sang-ayon ako. Bahagyang tumango si Jongjin. Oo nga. Sumang-ayon din si Elton sa mga salita ni Marges. Aniya, sa halip na sayangin ang oras sa mga walang kabuluhan at kalabisan na bagay, mas makabubuting magtuon sa Dao ng Alchemy. Kung masyado itong nakakapanghina, maaari mo nang ipagpatuloy ang paglinang upang pakalmayan ang iyong puso bago ka magsimulang muli sa alchemy. Sabi ni Marges, sa panahong ito, Master Darfield, maaari mo akong kausapin kung mayroon kang hindi maintindihan tungkol sa alchemy. Tiyak na tutulungan kita ng hindi nagtatago ng anumang impormasyon. Ganito rin sa akin, singit ni Elton. Bagamat nanatiling tahimik si Jongjin, ang tingin sa kanyang mga mata ay sapat na upang maipahayag ang kanyang intensyon. Maraming salamat, mga Panginoon. Ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Hindi mo na kami kailangang pasalamatan, Master Darfield. Tutal, kung tunay mong mapapanalo ang isang celestial method o divine ability na may opens iba at depensang kilusan, makakabuti ito sa amin at sa sekta, nakangiting sabi ni Elton. Tiwala akong malaki ang posibilidad na makakuha si Master Darfield ng Triplet Trait Celestial Method o Divine Ability. Base sa mga sinabi ni Marges, makikita kung gaano siya ka-optimistiko. Bahagya lamang ngumiti si Jongjin. Gayunpaman, malinaw na pareho ang nararamdaman niya sa kanyang mga kasamahan. Naghintay silang 4 ng halos kalahating oras bago sa wakas ay bumalik si Pippen na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pinuno ng sekta, pumayag ba ang matandang ninuno sa iyong panukala? Tanong ni Marges kahit alam na niya ang sagot nang makita ang ngiti sa mukha ni Pippen. Oo, pumayag siya.
Tumango si Peyton bago lumingon kay Alvin at sinabing, Master Darfield, balak ka ng matandang ninuno na samahan sa komperensya ng alchemy. Gusto niyang makita ang iyong mga kasanayan sa alchemy. Higit sa lahat, ito ay para protektahan ka. Tutal, kung mapanalunan mo ang mahahalagang celestial methods o divine abilities, hindi maiiwasan na may ilang taong may masamang intensyon kung wala ang isang makapangyarihang eksperto na nagbabantay sa iyo. Kung gayon, mangyaring ipahayag ang aking pasasalamat sa matandang ninuno, magalang na sabi ni Alvin. Alam niya na bukod sa pagprotekta sa kanya at pagsaksi sa kanyang mga kasanayan, nais din siyang samahan ng matandang ninuno sa Alchemy Conference upang matiyak niyang hindi mawawala ang King Grade Celestial Weapon. Tutal, ang King Grade Celestial Weapon lamang ang nag-iisa sa Tai Celestial Sect at sa Wasteland. Napakalaki ng kahalagahan nito sa Tai Celestial Sect. Kung mawawala sa Tai Celestial Sect ang King Grade Celestial Weapon, mawawala rin ang malaking bahagi ng lakas nito. Nagpalitan pa ng ilang salita si Peyton sa kanila bago ito umalis. Di nagtagal pagkatapos, nagpaalam din si Alvin sa tatlong kilalang Celestial Alchemist at bumalik sa kanyang tirahan. Tanya, sigaw ni Alvin nang sigurado siyang hindi naglilinang si Tanya. Pagkatapos, ikinwento niya sa kanya ang nangyari noong araw na iyon. Kaya makakasali ka sa Alchemy Conference makalipas ang 2 taon. Nagningning ang mga mata ni Tanya habang nasa sabik siyang nagtanong, maraming Celestial Alchemist mula sa Wasteland at sa iba pang mga rehiyon kaya magiging masigla talaga, di ba? Gusto mo rin bang sumali sa kasiyahan? Natural lang na naintindihan ni Alvin ang nasa isip ni Tanya. Umiling siya at ngumiti ang walang magawa. Pwede ba? Tanong ni Tanya. Kung mag-isa lang si Alvin na dadalo sa Alchemy Conference, walang duda na isasama rin niya ito. Gayunpaman, sinabi niya kanina na bukod sa tatlong kilalang Celestial Alchemist, ang lumang ninuno ng Tai Celestial Sect, isang 8 trigram Celestial Duke, ay dadalo rin sa Alchemy Conference. Tanya, kung gusto mong dumalo sa komperensya, natural lang na sumama ka. Inabot niya ang kamay at tinapik ang ulo ni Tanya ng may pagmamahal. Makikita sa mukha nito ang mapang-asar na ekspresyon. Noong nasa Little World sila, batay sa mga salita ni Anika, naunawaan ni Alvin na kahit si Tanya ay isang bihirang tao sa Phantom Ice Fox na lilito lamang minsan sa 1,000,000 taon sa Phantom Fox Clan, siya rin ay naging tinag sa ilang tao sa Phantom Fox Clan. Kung hindi, bakit hihilingin sa kanya ni Anika, ang Celestial King, na ilayo si Tanya sa mga miyembro ng Phantom Fox Clan? Diretsuhin niyang sinabi na kung malalaman ng ilan sa mga puwersa sa Phantom Fox Clan na si Tanya ay 1,000 Phantom Ice Fox, bukod sa pamilyang Davis, papatayin nila siya anuman ang mangyari. Ang pamilyang Davis ay pamilya ni Tanya sa Phantom Fox Clan. Malinaw na ang mga kalabang puwersa ng pamilyang Davis sa Phantom Fox Clan ay hindi matutuwa sa pagkakaroon ng 1,000 Phantom Ice Fox sa pamilya. Bahagya niyang naramdaman kung gaano kawalang malay ang ina ni Tanya nang kailanganin niyang umalis noon. Tutal, paano naman magiging madali para sa isang ina na iwan ang kanyang anak na babae? Kaya naman, nakaramdam siya ng simpatiya kay Tanya at mas lalo pa niya itong minahal. Gusto nang umalis ni Tanya. Nasa sabik na hinailan ni Tanya ang kamay ni Alvin pagkarinig niya sa mga sinabi nito. Para siyang batang sobrang laki. 2,818. Ang komperensya ng alchemy na magsisimula pagkatapos ng 2 taon ay hindi gaganapin sa kaparangan. Ang lugar ay sa barren land na katabi ng kaparangan. Kahit na sa tulong ng 8 trigram Celestial Duke ng Tai Celestial Sect, kailangan pa rin nilang simulan ang kanilang paglalakbay 3 buwan bago ang kaganapan. Nalaman ni Alvin ang lahat ng ito mula kay Peyton, ang pinuno ng sekta ng Tai Celestial Sect, at kay Margus, isang kilalang Celestial Alchemist ng sekta. Tulad ng sinabi ni na Master Sito at Master Yang. Sa susunod na 2 taon, hindi ko na kailangang sayangin ang oras ko sa pag-unawa sa single trait Duke Grade Celestial Method at Divine Abilities ng sect. Sinunod ni Alvin ang payo ni na Margus at Elton dahil sa tingin niya ay makatuwiran ang mga ito. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa alchemy at cultivation. Kung mayroon siyang anumang mga katanungan, hahanapin niya sina Margus, Elton, at Jongjin. Dahil ang 3 kilalang Celestial Alchemist ay may iba't ibang kasanayan, nakatulong ito sa kanya upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan at kaalaman sa lahat ng aspeto.
Kalahating taon ang lumipas. Ngumiti ng mapait si Margus bago sinabi, Master Darfield, hindi lamang ikaw ay nagtataglay ng isang pambihirang kilalang celestial fire, kundi ang iyong talento sa alchemy ay kakainggitan din. Sa kasalukuyan, wala na akong natitirang maituturo sa iyo. Ako rin. Mapait ding ngumiti si Elton. Kahit walang sinabi si Jongjin, base sa ekspresyon ng mukha niya, halata namang ganoon din ang nararamdaman niya. Bagamat alam ng tatlong kilalang celestial alchemist na si Alvin ay lubos na may talento, sa nakalipas na kalahating taon, ang kanilang pananaw kay Alvin ay napanariwa. Natuklasan nila na mas may talento pa ito kaysa sa kanilang inaakala. Ang talentong ipinakita ni Alvin bago ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang talento ni Alvin ay nagpahiya sa kanila sa kanilang sarili. Taos-pusong sinabi ni Alvin, sa anumang kaso, maraming salamat sa tatlong Panginoon sa palagi nilang pagtulong sa akin. Iuukit ko ang kabaitang ito sa aking puso. Bagamat palaging pinaninindigan ni Margus at ng dalawa pang kilalang Celestial Masters na buong puso nilang tinutulungan si Alvin upang makakuha sila ng double trait o triple trait na Celestial Method o Divine Ability, alam niyang ginagamit lamang nila iyon bilang dahilan. Gamit ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa daw ng alchemy, kung gusto nila ng double trait o triple trait na celestial methods o divine abilities, madali sana silang maaaring sumali sa isang sekta na mas malakas kaysa sa Tai Celestial Sect. Matapos manatili at magambag sa isang makapangyarihang sekta sa loob ng ilang taon, hindi magiging problema para sa kanila na makakuha ng single trait o triple trait na celestial methods at divine abilities. Dahil sa halip ay sumali sila sa Tai Celestial Sect, makikita na hindi sila masyadong interesado sa double trait o single trait na celestial methods at divine ability. Bukod doon, tinulungan din nila siya ng walang pag-aalinlangan. Dati, bago siya pumasok sa Little World na nilikha ni Anika, nakita niya na lahat sila ay tunay na nag-aalala sa kanya. Nakita rin niya na matulungin sila dahil iniisip lang may potensyal siya at ayaw nilang masayang ang potensyal na iyon. Wala siyang nakitang agarang benepisyo para matulungan nila siya sa ganitong antas. Dahil dito, medyo naantig siya sa kanilang katapatan. Tunay ngang henyo ang Rebirth Martial Emperor. Sa nakalipas na kalahating taon, gumugol ako ng maraming oras upang lubos na maunawaan ang kanyang mga alaala at kaalaman sa alchemy. Pagkatapos noon, parang namulat ang aking mga mata. Doble ang bilis kong mauunawaan ang mga turo ng tatlong master sa kalahati ng pagsisikap. Para bang minana ko rin ang talento ng Rebirth Martial Emperor sa alchemy. Sa isang banda, parang nalampasan ng estudyante ang kanyang master. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ito ang conclusion na kanyang nabuo matapos suriin ang kanyang mga pag-unlad makalipas ang kalahating taon. Sa simula, nagawa ni Alvin na pinuhin ang mga tableta dahil sa Rebirth Martial Emperor. Gayunpaman, matapos maunawaan ang kaalaman ng Rebirth Martial Emperor sa alchemy at matuto ng mag-isa, nalampasan na niya ang Rebirth Martial Emperor. Ang kanyang dating sarili ay hindi maihahambing sa kanyang kasalukuyang sarili sa alchemy. Ang pagiging dalubhasa sa alchemy ay talagang masarap sa pakiramdam. Nakapikit ang mga mata ni Alvin habang iniisip ang kanyang kaalaman at kasanayan sa alchemy. Isang masayang ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Dati, noong nag-aaral siya ng alchemy at nagsasanay ng pill refinement, hindi siya gaanong sigurado sa kanyang sarili at hindi gaanong kalakas ang kanyang interes sa alchemy. Hindi niya binibigyan ng malaking kahalagahan ang alchemy. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman niyang ang kanyang puso at katawan ay naging isa. Naisip niya sa loob-loob, marahil, ngayon ay maituturing na akong isang tunay na kilalang celestial alchemist. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata at patuloy na bumuulong sa kanyang sarili, may 1 taon at 3 buwan pa bago tayo pumunta sa Barren Land para sa Alchemy Conference. Dahil pakiramdam ng tatlong master ay wala na silang maituturo sa akin, sinabi nila sa akin na ang library ng Tai Celestial Sect ay maraming akda na may kaugnayan sa alchemy. Determinado siyang lalong umunlad sa larangan ng alchemy. Natural lang, hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang cultivation. Sa kasalukuyan, siya ay isang yellow rank na overarching Heavenly Supreme Celestial.
Ang cultivation environment sa kilalang Celestial Island sa Taiyi Celestial Sect ay hindi na nagbibigay sa kanya ng sapat na Heaven and Earth Spirit energy. Dahil dito, sa kwarto lang ni Tanya siya nakapag-cultivate. Dahil sa superior na cultivation environment na ibinibigay ng Divine Crystal ni Tanya, ang kanyang cultivation speed ay hindi mas mabagal kaysa noong siya ay isang great overarching golden celestial realm. Mahigit 60% siyang sigurado na makakagawa siya ng breakthrough at magiging isang profound rank na overarching heavenly supreme celestial bago ang Alchemy Conference. Patuloy na lumipas ang oras habang si Alvin ay abala sa paglinang at pag-aaral tungkol sa alchemy. Pagkalipas ng 3 buwan. Ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Brother Pemberton? Hindi na makapaghintay si Alvin. Kalaunan ay nagpasya siyang umalis sa Taiyi Celestial Sect upang magtungo sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tatanungin niya si Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom tungkol kay Joseph. Maaari ko ring gamitin ang pagkakataong ito upang makausap ang ika-13 prinsipe. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Malakas ang kutob ni Alvin na wala si Joseph sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kung hindi, malamang ay hinanap na siya ni Joseph. Gayunpaman, nagpasya pa rin siyang maglakbay papunta sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nang malaman ni Pippin na aalis si Alvin sa Taiyi Celestial Sect upang bisitahin ang Soaring Dragon Celestial Kingdom, si Alvin, na itinuring si Pippin na parang isang walang kapantay na kayamanan, ay hindi nag-atubiling ipadala si Huxley, ang dating kaliwang tagapangalaga at kasalukuyang kataas-taasang elder ng Taiyi Celestial Sect, upang samahan si Alvin sa kanyang paglalakbay. Elder Huxley, nais ni Master Darphil na bisitahin ang Soaring Dragon Celestial Kingdom. Samahan mo siya at siguraduhing makakabalik siya sa sect ng ligtas at maayos. Sa kasaysayan ng Taiyi Celestial Sect, wala pang nakatanggap ng ganitong pagtrato. Si Alvin marahil ang tanging tao sa sect na binigyan ng 7-star Celestial Duke bilang personal escort. Pagkatapos umalis sa lupain ng Taiyi Celestial Sect, sinabi ni Huxley kay Alvin, Master Darfield, matagal na kitang gustong makita noon pa. Gayunpaman, natatakot akong maistorbo ang iyong cultivation kaya hindi kita hinanap. Elder Huxley, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. Tutal, masasabing sumali ako sa Taiyi Celestial Sect dahil sa iyo, sabi ni Alvin habang umiiling. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya, Elder Huxley, mayroon bang tiyak na dahilan kung bakit mo ako gustong makita? Sandaling kumislap ang mga mata ni Huxley bago sinabi, wala lang. Nabalitaan ko lang mula sa pinuno ng sekta na dadalo ka sa Alchemy Conference sa Barrenland pagkalipas ng 1 taon at sasamahan ka rin ng matandang ninuno doon. Higit sa lahat, narinig kong kaya mong painitin ang kaldero sa loob lamang ng kalahating oras. Elder Huxley, may pagdududa ka ba? Tanong ni Alvin nang nakangiti. Hindi naman sa nagdududa ako sa iyo. Basta. Hindi talaga kapanipaniwala, sabi ni Huxley nang may ngiti, isantabi mo na ang lahat, kahit ang pinuno ng sekta, na personal na nakasaksi sa pagpapainit mo ng kaldero ng 2 beses, ay nahirapang tunawin at paniwalaan ang katotohanan iyon noong unang beses niyang nakita ang iyong mga kasanayan. Noon, naisip pa niya kung pinainit mo na ba ang kaldero ng mas maaga. Pinainit mo ba ang kaldero ng maaga? Oo nga. Sa wakas ay naalala ni Alvin na 2 beses niyang ipinakita ang kanyang kakayahan sa harap ni Peyton. Bakit umakto si Peyton na parang hindi niya nakita ang bilis niya sa pagpapainit ng kaldero noong huling beses na nagdemonstrasyon siya? Nakalito ito para sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya ito matapos niyang makinig kay Huxley. Tila pagkatapos ng kanyang unang demonstrasyon, inakala ni Peyton na pinainit niya na ang kaldero ng maaga at hindi niya talaga iniisip na kaya niya ang ganoong kagaling. Umiling si Alvin. Isang mapanuyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Masyado talagang nag-iisip si Peyton. Hindi ko talaga inaasahan na ganito pala ang iniisip ng pinuno ng sekta noon. Hindi nakakapagtaka na gusto niya akong makitang nagpapainit muli ng kaldero nang dalhin ako ng 3 Panginoon sa kanyang tirahan. Mukhang alam din ng 3 Panginoon na pinagdududahan ng pinuno ng sekta ang aking mga kasanayan kaya't labis silang natuwa na ipakita ko muli ang aking mga kasanayan sa harap ng pinuno ng sekta.
Natural lamang iyon dahil ang tatlong Panginoon ay mga kilalang celestial alchemist at masasabi nilang hindi ako nandadaya. Hindi masasabi ang pareho para sa pinuno ng sekta. 2819. Gayunpaman, isang nakapapanatag na kaisipan ang lumitaw sa isipan ni Alvin. Naalala niya noong una niyang nakilala sina Margus, Elton, at Jongjin, sinabi ni Jongjin na kahit ang pinakamahuhusay na kilalang celestial alchemist ay inaabot ng 5 oras para painitin ang isang kaldero. Hindi nakakapagtaka na tinanong ng pinuno ng sekta kung aabutin ba ako ng wala pang 6 na oras para painitin ang isang kaldero. Malamang ay sinabi rin sa kanya ni Master York ang tungkol sa bilis ng pag-init ng isang bihasang kilalang celestial alchemist. Bukod dito, sigurado akong naiintindihan niya ang alchemy hanggang sa isang antas. Kaya marahil ay sabik siyang malaman kung gaano katagal ko kailangan para painitin ang isang kaldero, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Alvin, nakita niya ang nag-aabang na titig ni Huxley. Natatawang tanong niya, ano? Elder Huxley, gusto mo rin bang makita iyon? Magiging abala ba para sa iyo kung mananatili ako at manood? Nahiya si Huxley na naunawaan siya ni Alvin. Huwag kang mag-alala. Kalahating oras lang ang aabutin. Bahagyang ngumiti si Alvin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang kitang-kitang pill cauldron. Dahan-dahan niyang inilipat ang kaldero sa harap ni Huxley bago niya initin ang kaldero. Master Darfield, anong ginagawa mo? Huxley. Nagulat siya nang ilipat ni Alvin ang kaldero sa kanya. Elder Huxley, pwede mong tingnan kung hindi pa napainit ang kaldero ng maaga, sabi ni Alvin. Gusto niyang kumpirmahin ni Huxley na hindi siya nanloloko. Master Darfield, hindi na kailangan yan. Umiling si Huxley. Hindi mo nga alam na mananatili ako at magbabantay. Paano mo nagawang painitin ang kaldero ng maaga? Sumulyap si Alvin kay Huxley bago nagsalita, sinusubukan mo bang sabihin na niloko at pinainit ko ang kaldero ng maaga bago ko pinino ang mga tableta sa harap ni Master Sito at ng iba pa? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Nang matitigan ni Alvin, nawala nang masabi si Huxley. Sa anumang kaso, Elder Huxley, dapat mo pa rin kumpirmahin ito. Sa ganoong paraan, mas magiging panatag ka, sabi ni Alvin. Nang marinig ito, hindi na nagatubili si Huxley. Hinawakan niya ang kitang-kitang pill cauldron sa harap niya, tiningnan ang temperatura. Kasabay nito, sinuri rin niya ito gamit ang kanyang banal na kamalayan. Ilang segundo lang ang lumipas bago niya nakumpirma na malamig ang kaldero at hindi pa naiinit ng maaga. Ipinadala niya ang kaldero pabalik kay Alvin at sinabing, tapos na ako. Pagkatapos noon, tumingin si Huxley kay Alvin na may bahid ng pagkapahiya sa kanyang mga mata. Dali-dali niyang ipinaliwanag ang kanyang sarili sa takot na magalit si Alvin. Master Darfield, hindi ko intensyon na pagdudahan ka. Nabigla lang ako at natulala. Naiintindihan ko, sabi ni Alvin. Hindi na siya nag-aksaya ng mga salita kay Huxley at tinawag ang kanyang Chaos Divine Flame para painitin ang kaldero. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay tumigil na si Alvin sa pagpapainit ng kaldero at sinimulang pinuhin ang mga tableta. Hindi na kailangang sabihin, matagumpay na napino ang mga tableta. Nang makita ito, sa wakas ay nakumpirma ni Huxley na kalahating oras na lang talaga ang kailangan ni Alvin para painitin ang kaldero. Siya ang nagkusa na humingi ng tawad kay Alvin. Master Darfield, pasensya na. Hindi ko sinasadyang pagdudahan ka. Si Alvin, nakakaligpit lang ng kaldero, ay tumingin ng mabuti kay Huxley na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, Elder Huxley, batay sa iyong ugali, hindi mo ako basta-basta pagdududahan ng walang dahilan. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit gusto mong personal akong panoorin na painitin ang kaldero? Tila nabasa niya ang iniisip ni Huxley. Master Darfield, ako. Tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Huxley. Maya-maya, napalitan ito ng nahihiyang ekspresyon. Para bang may itinatago siya. Nagkusa si Alvin na sabihin, sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong inutusan ka ng matandang nuno na subukan ako. Prangka niyang sinabi. Alam mo na ba noon pa? Huxley. Nagulat siya. Nagtataka siya kung paano nalaman ito ni Alvin.
Mukhang tama ang hula ko. Nang makita ni Alvin ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Huxley, ngumiti si Alvin ng may tagumpay. Ikaw. Binibiro mo ba ako? Huxley sa wakas ay napagtanto niya na niloko siya ni Alvin para ibunyag ang katotohanan. Isang walang magawa at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Alam niyang nabunyag niya ang taong nagbigay sa kanya ng utos na ito. Dali-dali niyang sinabi, Master Darfield, huwag mo sanang sabihin ito sa matandang ninuno kapag nagkita kayo sa hinaharap. Kung hindi, tiyak na pagalitan niya ako. Habang sinasabi iyon, hindi nakalimutan ni Huxley na ipagtanggol ang aksyon ng matandang ninuno ng Tai Celestial Sect. Subukan mong intindihin ang matandang ninuno, Master Darfield. Bagamat pinanindigan ka ng pinuno ng sect, ito ay isang bagay na may kinalaman sa King Grade Celestial Weapon. Walang ibang pagpipilian ng matandang ninuno kundi ang maging mas maingat sa bagay na ito. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Naiintindihan niya ang matandang ninuno. Tutal, kung siya ang nasa kalagayan ng matandang ninuno, gagawin din niya ang pareho. Hindi ko pinansin ang bagay na ito. Elder Huxley, ituloy na natin ang ating paglalakbay. Sige. Nakahinga ng maluwag si Huxley nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay patungo sa Soaring Dragon Celestial Kingdom mula sa lupain ng Tai Celestial Sect. Habang naglalakbay, may pumasok na ideya sa isip ni Alvin. Tiningnan niya si Huxley at nagtanong, Elder Huxley, dadalo ba ang mga Celestial Alchemist mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect sa darating na Alchemy Conference? Naku, hindi ko nga alam kung saang rehiyon nagmula ang Compassionate Celestial Traveler Sect. Iniisip ko kung lalahok ba ang rehiyon nila sa Alchemy Conference. Sa pagkakaalam ni Alvin, ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay matatagpuan hindi kalayuan sa Wasteland. Kung hindi, paano magiging mabuting kaibigan si Crystal mula sa Thousand Spiders Celestial Sect kay Merombing, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect? Ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay matatagpuan sa General Region. Ang General Region ay palaging nakikilahok sa Alchemy Conference. Bukod doon, ang Barren Land, ang Light Region, at ang Shadow Region ay makikilahok din sa conference, sagot ni Huxley. Kung magiging maayos ang lahat, walang dahilan kung bakit hindi dadalo ang Compassionate Celestial Traveler Sect sa Alchemy Conference. Pagkatapos niyang magsalita, sumulyap siya kay Alvin bago siya nagtanong ng may kuryosidad, Master Darfield, bakit mo bigla ang tinanong ang tungkol sa Compassionate Celestial Traveler Sect? May kinalaman ka ba sa sektang iyon? Aba, masasabi mo iyan. Tumango si Alvin nang walang malay. Isang magandang figure ang biglang lumitaw sa kanyang isipan habang iniisip niya ang sarili, iniisip ko kung dadalo rin ba siya. Ang magandang figure ay pagmamayari ni Merombing, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect, na kanyang nakatalik sa isang little world na iniwan ng isang Celestial King ilang sandali matapos siyang umakyat sa Spirit Overarching Heaven, isang Devata realm. Si Huxley ay isang 7-star Celestial Duke. Sa tulong niya, hindi nagtagal at nakarating sila sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Dahil sa kanilang bilis, wala silang naranasang anumang balakid sa kanilang paglalakbay. Kahit na makaranas sila ng mga kahirapan, sa lakas ni Huxley, hindi na ito maituturing na isang kahirapan. Sa tirahan ng ika-13 prinsipe sa Imperial Palace ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Brr! Master Darfield. Hindi napigilan ni Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ang kanyang pananibik nang makita niyang muli si Alvin. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Alvin, hindi na angkop para sa kanya na kumilos ng casual tulad ng dati noong nakikipag-ugnayan siya kay Alvin. Natural lang na naramdaman ni Alvin ang pagbabago sa ugali ni Farley. Bamantong hininga siya sa loob ngunit hindi nagsalita. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, makikita lamang siya ni Farley bilang ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect, isang taong madaling makakasira sa Soaring Dragon Celestial Kingdom sa isang salita lamang. Tinrato ni Farley si Alvin ng may pagtitimpi tulad ng kung paano niya tinrato si Joseph, ang misteryosong kapatid na Pemberto. Hindi nagpaligoy-ligoy si Alvin. Ika-13 prinsipe, nakita mo ba si Brother Pemberton kamakailan?
Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Hindi. Umiling si Farley. Nagtanong siya, Master Darfield, bumalik ka ba para makita si Brother Pemberton? Sa katunayan, mula noong panahong magkasama kaming bumisita kay Brother Pemberton, hindi ko na siya nakita muli. Hindi na rin siya nakita ng mga katulong na pinapunto ko para linisin ang kanyang tahanan. Sa palagay ko ay may mga bagay siyang inaabala. Bagamat inaasahan na ito ni Alvin, hindi pa rin niya napigil ang mapabuntong hininga. Maya-maya, tumingin siya kay Farley at nanliit ang mga mata, ika-13 prinsipe, narinig ko na ikaw na ngayon ang Crown Prince ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kung nais mo, matutulungan kitang maging emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bagamat ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay hindi isa sa mga mataas na ranggong Celestial Kingdom sa ilalim ng jurisdiction ng Taiyi Celestial Sect, madali pa ring may lalagay ni Alvin si Farley sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tiyak na isa sa alang-alang ng Martial Dragon Celestial Sect ang kanyang katayuan bilang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Hindi na kailangan yan. Umiling si Farley. Sinabi sa akin ni Ama na ipapasa niya sa akin ang trono pagkatapos ng 10 taon. Tamang-tama lang ang tiyempo. Ayokong umakyat sa trono ng masyadong maaga. Ngumiti si Farley habang patuloy na sinasabi, "Salamat, Master Darfield. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging Crown Prince ng Soaring Dragon Celestial Kingdom." Alam niya na ang kanyang kapalaran ay binago ng taong nasa harap niya. Kung hindi dahil sa taong ito, patuloy pa rin siyang magluluksa sa kanyang malungkot na kapalaran sa isang hindi kilalang sulok ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. 2820. Matapos tahihan ang imbitasyon ni Farley na magpalipas ng gabi, si Alvin, sa ilalim ng proteksyon ni Huxley, ay bumalik sa ari-arian ng Taiyi Celestial Sect. Pagkatapos bumalik sa Taiyi Celestial Sect, inilaan ni Alvin ang kanyang oras sa pag-aaral ng alchemy. Natural lang, may mga pagkakataon na siya ay nababagot o nahihirapan. Sa mga panahong iyon, ititigil niya ang pag-aaral ng alchemy at magtutuon sa paglilinang gamit ang King Grade Cultivation Method, ang Taiyi Profound Method, upang makalusot at maging isang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestial. Walang anumang mahahalagang pangyayari ang nangyari sa Taiyi Celestial Sect at sa Wasteland sa panahong ito. Lahat ay kalmado at payapa. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata lamang, 1 taon na ang lumipas. Panahon na para lisanin ni Alvin ang Taiyi Celestial Sect at ang kaparangan upang pumunta sa Barren Land upang lumahok sa Alchemy Conference. Sa isang maluwang na patio, biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga silid, at lumabas ang 2 tao na mukhang tunay na magkapareha. Guwapo ang lalaki. Mayroon siyang mga kilay na parang espada at matingkad na mga mata. Ang kanyang tindig ay kaaya-aya at pambihira. Sa kabilang banda, ang babae ay isang walang kapantay na kagandahan na may kapantay na figure. Tila siya ay personal na hinubog ng Diyos mismo. Tila ginawa niyang malabo ang lahat ng bagay sa kanyang paligid kung ikukumpara. Tumingin ang babaeng nakaputi sa lalaking katabi niya at nakangiting nagtanong, "Kapatid na Alvin, hahanapin na ba natin si Sect Leader Peyton ngayon?" Ang kanyang ngiti ay hindi kapani-walang nakasisilaw. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Tanya na matagal nang nasa saradong kultibasyon. Ang lalaking katabi niya ay, natural lang, si Alvin. Kasama rin niya itong nagkultiba. Sige. Marahang tumango si Alvin. Napagkasunduan namin ng pinuno ng sekta na magkita ng tanghali ngayon. Malapit na ang oras. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit. Mataas ang nakapapasong araw sa mga abot tanaw. Batay sa posisyon ng araw, masasabi niyang tanghali na sa loob ng 1/4 ng oras. Isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Alvin at may kamalayang nagtanong, "Siya nga pala. Tanya, nagkaroon ka ba ng tagumpay?" Dati, si Tanya ay isang Earth rank overarching Heavenly Supreme Celestial. Kung talagang nakagawa siya ng isang tagumpay, ibig sabihin ay isa na siyang Heaven rank overarching Heavenly Supreme Celestial ngayon. Bagamat mahigit 1 taon nang nagsasanay si Alvin sa iisang silid kasama si Tanya, wala silang anumang interaksyon. Bawat isa sa kanila ay abala sa pagsasanay.
Ginaising lang niya si Tanya mula sa kanyang pagsasanay ngayon dahil aalis sila patungong Berenland upang dumalo sa Alchemy Conference. Sumagot si Tanya nang nakangiti, nagkaroon ako ng malaking tagumpay 2 buwan na ang nakalilipas. 2 buwan na ang nakalipas. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin at binati niya si Tanya. Tanya, binabati kita. Lumakas ka na ulit. Kapatid na Alvin, ginagawa mo na naman akong katatawanan. Sigurado akong alam mo na kulang ako sa lakas ngayon. Kahit na isa na akong heaven rank overarching heavenly supreme celestial, ang lakas ko ay mas mababa kaysa sa mga kapantay ko, buntong hininga ni Tanya. Bagamat nagmana siya ng mga pambihirang celestial methods at divine abilities, nahirapan siyang unawain ang mga ito. Dahil dito, hindi niya mailabas ang buong potensyal ng celestial methods at divine abilities. Hindi niya maihahambing kay Alvin pagdating sa kahusayan sa kanilang celestial methods at divine abilities. Dahil dito, ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa karamihan ng heaven rank overarching heavenly supreme celestials. Sa katunayan, maaaring hindi siya kapantay ng mga talagang namumukod tangi at makapangyarihang earth rank overarching heavenly supreme celestials na may ganap na kahusayan sa kanilang celestial methods at divine abilities. Tanya, napakabata mo pa, sabi ni Alvin sa pagtatangkang aliwin siya, bukod pa rito, gamit ang iyong talento, kung patuloy mong ailalaan ang iyong sarili sa pag-unawa sa mga celestial methods at divine abilities, walang alinlangang uunlad ka. Huwag kang susuko kung makatagpo ka ng hadlang. Mag-cultivate ka lang ng masigasig at natural na uunlad ang iyong cultivation base. Sige, pakikinggan ko ang payo mo. Tumanggaw si Tanya. Nang makita kung gaano kamasunurin si Tanya, mas lalong naging mapagmahal ang tingin ni Alvin. Pagkatapos, humarap siyang muli sa araw at sinabing, malapit na ang oras. Hanapin natin ang pinuno ng sekta. Inakay niya si Tanya papunta sa tirahan ni Peyton pagkatapos noon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tirahan Peyton dahil nakatira sila sa parehong kilalang Celestial Island sa ari-arian ng Tai Celestial Sect. Matapos ipaalam kay Peyton ang kanilang pagdating, pumasok sila sa pangunahing bulwagan. Pagpasok pa lang ni Alvin sa bulwagan, natuklasan niya na naroon na ang 3 kilalang Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. Master Sito, Master Yang, Master York, magalang na bati ni Alvin kina Marges, Elton, at Jongjin. Sila ay taos-puso at ginawa ang kanilang makakaya upang tulungan siya sa kanyang paghahangad ng alchemy kaya itinuring niya sila bilang kanyang mga nakatatanda. Sa katunayan, hindi man lang niya tinatrato si Peyton ng may respeto tulad ng ginawa niya sa 3 kilalang Celestial Alchemist. Natural lang na naramdaman ito ni Peyton na nakatayo sa gilid. Gayunpaman, hindi siya nasaktan. Alam niyang magalang si Alvin sa 3 kilalang Celestial Alchemist dahil itinuturing niya silang mga guro niya. Nang marinig ang mga pagbati ni Alvin, sabay-sabay na tumugon ang 3, Master Darfield, Tanya. Tumingin si Alvin sa paligid ng pangunahing bulwagan. May isang taong nawawala. Mukhang hindi pa dumarating ang matandang ninuno. Sa pagkakataong ito, 6 na tao mula sa Tai Celestial Sect ang pupunta sa Berenland upang lumahok sa Alchemy Conference. 5 sa 6 na tao ang dumating. Ang pang-6 na tao ay walang iba kundi ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, ang tanging 8 trigram Celestial Duke sa sekta. Mga Ginoo, sandali lang po. Malapit na pong dumating ang matandang ninuno, nakapapanatag na sabi ni Peyton nang makitang wala pa rin ang matandang ninuno kahit tanghali na. Hindi nakakailanganin ang mga salita ito kung si Alvin ay isang tunay na elder ng Tai Celestial Sect. Tutal, lahat ng nasa sekta ay mga nakababata ng ninuno. Normal lang sa mga nakababata na maghintay sa kanilang mga nakatatanda. Hindi na kailangan ng mga katwiran. Gayunpaman, si Alvin ay isang pansamantalang elder lamang ng sekta. Maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto. Natural lang, mapipigilan siya ng Tai Celestial Sect sa pamamagitan ng pagbabante sa kanya. Gayunpaman, sa hinaharap, sino ang maglalakas loob na maging pansamantalang elder sa sekta kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito? Ayos lang, umiling si Marges at nakangiting sinabi, maaari nating gamitin ang oras na ito para pag-usapan ang alchemy kay Master Darfield.
Sa nakaraang taon, bumuti rin ang ating mga kasanayan sa tulong ni Master Darfield. Totoo iyan, singit ni Elton. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at tinukso ito ng may kabaitan. Master Darfield, kung wala kang nagawang progreso nitong nakaraang taon, natatakot ako na kakailanganin mong matuto mula sa amin ng ilang panahon. Bagamat hindi nagsalita si Jongjin, puno ng inaasahan ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Pagkatapos ng kalahating oras, hindi na natawa ang tatlong kilalang celestial alchemist. Nang pag-usapan nilang apat ang alchemy, natigilan sila sa mga salita at kaalaman ni Alvin. Wala silang paraan para pabulaanan ang kanyang mga salita. Sa loob lamang ng kalahating oras, natuklasan nila na ang kaalaman at kasanayan ni Alvin sa alchemy ay higit na nalampasan ang kanilang kaalaman at kasanayan. Si Peyton, na nakatayo sa gilid, ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos masaksihan ang bilis ni Alvin sa pagpapainit ng kanyang kaldero, kinausap niya ang tatlong kilalang celestial alchemist. Nalaman niya na bukod sa kanyang nakahihigit na bilis sa pagpapainit ng mga kaldero, si Alvin, noong una, ay mas mababa sa tatlong kilalang celestial alchemist sa ibang aspeto. Pagkatapos, mahigit isang taon na ang nakalilipas, narinig niya ang tatlo na nagsabing si Alvin ay bumuti na sa puntong wala na silang maituturo sa kanya. Magkapantay sila. Ngayon, sa loob lamang ng kalahating oras, nakakagulat niyang natuklasan kung gaano kagaling si Alvin. Tila nalampasan na ni Alvin ang tatlong kilalang celestial alchemist. Tumingin si Margus kay Alvin. Bakas pa rin sa mukha niya ang gulat. Master Darfield, mahigit isang taon na ang nakalipas, pakiramdam ko ay bigla kang naliwanagan. Mukhang tama ako. Mas lalo ka pang naging mahusay. Sang-ayon ako. Tumango si Elton. Gayon din, may gulat din sa kanyang mukha. Master Darfield, ang iyong kaalaman sa alchemy ay pambihira kahit sa mga nangungunang celestial alchemist sa buong 6 Southeastern Region. Ang buong 6 Southeastern Region. Malinaw na humanga siya ng husto sa kaalaman at kasanayan sa alchemy ni Alvin. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang kilalang celestial alchemist na kinikilala bilang pinakamagaling sa nakaraang alchemy conference. Master Darfield, masasabi kong mas magaling ka pa kaysa sa kanya. Sabi ni Jongjin, halatang namangha. 2,821. Ang taong kinikilala bilang pinakamahuhusay kilalang celestial alchemist sa huling alchemy conference ay si Chadwick, ang Chief Celestial Alchemist ng Blazing Sun Celestial Sect sa Light Region, tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Peyton nang marinig ang mga salita ni Jongjin. Dumalo rin siya sa huling alchemy conference 30 taon na ang nakalilipas at alam niya ang tungkol sa talakayan ni Jongjin kay Chadwick. Noong panahong iyon, si Chadwick, ang punong celestial alchemist ng Blazing Sun Celestial Sect, mula sa Light Region, ay tinalo ang maraming kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon at kinilala bilang ang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Naalala ni Peyton ang kanyang paghanga sa mga kasanayan ni Chadwick noong panahong iyon. Talagang hindi niya inaasahan ang ganito kataas na pagsusuri kay Alvin mula kay Jongjin. Sino ang mag-aakala na sasabihin ni Jongjin na nalampasan na ni Alvin si Chadwick kahit na ito ay sa theoretical na kaalaman lamang? Mangungutya sana sina Jongjin, Margus, at Elton kung alam nila ang iniisip ni Peyton. Kaalaman sa theoretical. Mas pamilyar sila kay Alvin kumpara kay Peyton. Maaaring hindi alam ni Peyton, ngunit alam ng tatlo sa kanila kung gaano kabihira at katangi-tangi ang kilalang apoy na langit ni Alvin. Ang kanyang kilalang apoy na langit ay kayang magpainit ng kaldero sa loob ng kalahating oras. Mas mataas ito kaysa sa ibang kilalang apoy na langit. Alam din nila na napakatalino niya kaya hindi magiging mahirap para sa kanya na isabuhay ang kanyang kaalaman sa theoretical. Sa lahat ng mga salik na ito, hindi mahirap makita na mas nakahihigit siya sa pinakamahuhusay na kilalang alchemist na langit sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Margus. Dali-dali siyang lumingon kay Alvin. Nakuha ng lahat ang atensyon niya dahil sa kanyang ginawa.
Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, prangka niyang tinanong, Master Darfield, nagkaroon ka ba ng hindi inaasahang engkwentro noong nasa Little World ka? Kaya ba ganoon ka kabilas umusad? Wala na talaga akong maisip na ibang dahilan kung bakit mabilis na lumakas ang iyong alchemy skill sa napakaikling panahon. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni na Elton at Jongjin. Tama iyon. Bakit hindi nila ito naisip? Ang mga kasanayan sa alchemy ni Alvin ay tumaas ng husto pagkatapos niyang bumalik mula sa Little World. Bago pumasok sa Little World, kahit na siya ay lubos na may talento, hindi naman ito kahanga-hanga. Bagamat hindi inakala ni Peyton na ganoon nga, interesado rin siya sa sagot ni Alvin. Master Sito, ngayong nabanggit mo na, sa wakas ay naalala ko na natanggap ko ang mga alaala ng isang kilalang celestial alchemist sa Little World. Gayunpaman, hindi ko na ito pinag-isipan pa dahil ang mga kasanayan ng kilalang celestial alchemist ay katulad ng sa akin at mas mababa sa inyong tatlo. Gayunpaman, pagkatapos magsama ang ating mga alaala, tila mas naging maalam na ako. Maliban sa bahagi tungkol sa pagmamana ng mga alaala ng isang kilalang celestial alchemist sa Little World, hindi nagsisinungaling si Alvin. Napansin din niya itong kakaiba. Dahil sa kaalaman ng Rebirth Martial Emperor sa alchemy at sa sarili niyang kaalaman, tila naging nakakagulat ang kanyang talento. Marahil, maaari rin itong ituring na isang kaliwanagan tulad ng sinabi ni Marges kanina. Pagkatapos, tumingin si Alvin kay Marges. Nakakunot ang noo na sabi ni Marges, kakaiba naman. Kung gaya ng sinabi mo, tama nga naman, hindi dapat ganoon kalaki ang pag-unlad ng iyong mga kasanayan dahil sa antas ng kilalang celestial alchemist na ang kaalaman ay minana mo. Bukod pa rito, malabong lalo ka pang maging mas may talento dahil dito. Tumango sina Elton at Jongjin, sumasang-ayon sa mga sinabi ni Marges. Kung gayon, ano sa tingin mo ang nangyayari? Naguluhan din si Alvin. Nag-iisip pa rin si Alvin tungkol sa bagay na ito nang may isang malamig na pangungutya ang pumasok sa isip niya na ikinagulat niya. Ha? Ikaw ba'y? Isang masiglang boses ang nagsalita sa isip ni Alvin, sa tingin mo ba talaga ang talento mo ay dahil sa Rebirth Martial Emperor mula sa Mundane Realm? Ang Chaos Divine Flame ang nagpahusay sa talento mo na gumamit ng kanyang memorya bilang medium para mapahusay ang iyong mga talento sa alchemy. Nako! Magsikap ka para mapabuti ako at ang Chaos Divine Flame. Kung tutulungan mo kami, malaki ang iyong gagantimpalaan. Iyan ba ang boses ng Profound Divine Metal? Natauhan si Alvin at tiningnan ang loob ng kanyang katawan. Nakita niya ang Profound Divine Metal na kumikislap ng ilang beses bago hamina ang liwanag. Kahit ilang beses niya itong tawagin, hindi na siya sinasagot ng Profound Divine Metal. Bigla siyang natauhan pagkaraan ng ilang sandali. Nababasa niya. Ang iniisip ko. Kung hindi, paano nalaman ng Profound Divine Metal ang tungkol sa Rebirth Martial Emperor mula sa mundong ito? May bahid ng takot na lumitaw sa puso ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, hindi ko talaga alam kung mabuti o masama na may dalawang halimaw sa katawan ko. Nababasa nila ang isip niya. Ibig bang sabihin noon ay wala siyang may tatagong sikreto sa kanila? Napangiti ng mapait si Alvin. Mabuti na lang. Tila sila ay nasa estado ng kawalan ng malay halos lahat ng oras. Kung hindi, talagang mabubunyag ako sa harap nila. Pagkatapos noon, ilang beses na tinawag ni Alvin ang Chaos Divine Flame, ngunit walang tugon mula sa Chaos Divine Flame. Dahil dito, natukoy ni Alvin na ang Profound Divine Metal at ang Chaos Divine Flame ay hindi laging may malay. Bukod dito, ilang salita pa lamang ang nasabi niya sa Profound Divine Metal bago ito tila nawala ng malay muli. Sa anumang kaso, sa ngayon, kapakipakinabang sila sa akin, naisip ni Alvin sa sarili nang maalala niya ang Profound Divine Metal na nagbabantay sa kanyang kaluluwa na parang panlaban sa kaluluwa na celestial weapon at kung paano pinahusay ng Chaos Divine Flame ang kanyang talento sa alchemy. Sa pag-iisip ng mga kaisipang ito, ang takot sa kanyang puso ay lubos na nawala. Nalutas na ang misteryo. Sa wakas alam ko na kung bakit ako umunlad ng husto sa alchemy. Lumalabas na hindi ito ang alaala ng Rebirth Martial Emperor o anumang kaliwanagan.
Lahat ng ito ay salamat sa Chaos Divine Flame na gumagamit ng alaala ng Rebirth Martial Emperor bilang isang paraan upang lubos na mapalakas ang aking talento sa alchemy. Napukaw ang kuryosidad ni Alvin habang patuloy siyang nag-iisip. Gayunpaman, ano ang Chaos Divine Flame? Maaari rin itong gumana bilang isang Celestial Fire. Walang duda na mas nakahihigit ito kaysa sa Celestial Fire. Sa susunod na magising ang Chaos Divine Flame, dapat ko itong tanungin tungkol dito. Bagamat nagising ng isang beses ang Chaos Divine Flame, at nagising ng 2 beses ang Profound Divine Metal, nabigo si Alvin na makipag-ugnayan sa kanila. Mabilis silang mawala ng malay kaya wala siyang oras para makipag-ugnayan sa kanila. Kanina, sinabi ng Profound Divine Metal na kung magsisikap ako para mapabuti ang kanilang lakas, malaki ang aking magiging gantimpala. Ibig sabihin, kailangan nila ang tulong ko sa isang tiyak na antas. Habang si Alvin at ang 3 kilalang Celestial Alchemist ay nawawala sa kanilang sariling pag-iisip tungkol sa biglaan at nakakagulat na pagbuti ni Alvin, biglang umalingaw-ngaw sa hangin ang boses ni Peyton. 4 na Panginoon, dumating na ang matandang ninuno. Agad na bumalik sa dati ang katinoan ng 4 sa kanila at tumingin sa labas ng main hall. Isang matandang lalaki ang pumasok sa pangunahing bulwagan. Matangkad ang matandang lalaki at matipuno ang pangangatawan. Mabait at mukhang bata pa ang dating niya. Isang matandang figure ang lumutang papasok sa bulwagan mula sa labas. Siya ay isang matangkad at matipunong matandang lalaki na nakasuot ng abuhing damit. Siya ay may mabait na anyo at batang mukha. Sa unang tingin, inakala nilang isa siyang mabait na matandang lalaki. Siya ang matandang ninuno ng ating sekta. Pagbati, matandang ninuno, sabay-sabay na sabi ni Peyton, Marges, Elton, at Jongjin at dali-daling yumoko. Matandang ninuno. Pinagsalikop ni Alvin ang kanyang mga kamay at binati ang matanda. Sa kabilang banda, si Tanya, na nakatayo sa tabi ni Alvin, ay tumingin sa matanda ng may pagtataka. Hindi niya ito binati, lalo na ang pagyuko rito. Hindi siya basta-basta yuyuko kahit kanino. 2,822. Tumango ang matandang lalaking nakaabong damit, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, bilang tugon sa pagbati ni Peyton, Marges, Elton, at Jongjin. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang mga mata kina Alvin at Tanya. Nagniningning ang kanyang mga mata habang taos puso niyang sinabi, pareho kayong magkapareha na ginawa sa langit. Salamat sa iyong mga papuri. Nayanhing ngumiti si Alvin. Si Tanya, na karaniwang walang pakialam, ay agad na namula nang marinig ang mga salita ng matandang lalaki na nakaabong damit. Binibini, namumula ka ba? Tumawa ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect nang makita ang mapula-pulang pisngi ni Tanya. Nang marinig ito, lalong namula ang mga pisngi ni Tanya. Tinitigan niya ng masama ang matandang ninuno at sinabing, gago mong matandang lalaki, pinagtatawanan mo ba ako dahil lang hindi kita binati? Bobo na matandang lalaki. Tumigas ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Tanya. Hindi lamang ang matandang lalaki ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, kundi isa rin itong 8 Trigram Celestial Duke. Ngunit, tinawag lang ba ni Tanya ang matandang lalaki na tanga? Nagulat din sina Peyton, Marges, at ang iba pa. Labis na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Mabilis na sinabi ni Peyton, huwag mo siyang pakialaman, matandang ninuno. Likas siyang inosente. Bihira siyang makipag-ugnayan sa iba kaya maaaring prangka ang kanyang mga salita. Talagang hindi niya sinasadyang insultuhan ka. Mabilis na yumoko sina Marges, Elton, at Jongjin. Patawarin mo siya. Maganda ang relasyon nilang 3 kay Alvin. Natural lang, ayaw nilang may mangyaring masama kay Tanya. Gaya ng kasabihan, mahalin mo ako, mahalin mo ang aso ko. Taliwa sa kanilang inaasahan, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect ay tumawa ng malakas nang marinig ang mga salita ni Tanya, hindi pinansin ang pagmamakaawa ng mga matataas na opisyal ng sekta. Nang hamupo ang kanyang tawa, tumingin siya kay Tanya at sinabing, Iha, ito ang unang pagkakataon na tinawag akong isang hanggal na matandang lalaki. Hindi ka ba natatakot na magalit ako at atakihin ka? Bago pa makasagot si Tanya, nagbago ang ekspresyon ni Alvin.
Mabilis niyang sinabi, matandang ninuno, bihirang makipag-ugnayan si Tanya sa mga tao. Hindi niya alam ang wastong asal kapag nakikipag-usap sa iba. Sana mapatawad mo siya. Gayunpaman, hindi pinansin ng matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect si Alvin. Patuloy siyang tumingin kay Tanya, halatang hinihintay ang tugon nito. Matanda, hindi ba't ikaw ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect? Paano ka naging ganoon kabastos? Matapos makita ang reaksyon ni Alvin at ng iba pa, bahagyang naramdaman ni Tanya na hindi naaangkop ang kanyang mga salita at kilos. Tutal, naging bastos at casual siya noong kinausap niya ang matandang lalaki na isang 8 trigram Celestial Duke. Maliit. Sandaling nagulat ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect sa mga sinabi ni Tanya. Pagkatapos, tumawa ulit siya. Nakakatuwa naman. Nagugustuhan na kita. Paano? Interesado ka bang maging direktang disipulo? Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag sina Alvin at ang iba pa. Nagulat sila na hindi lang hindi galit ang matandang ninuno, kundi gusto pa nitong tanggapin si Tanya bilang kanyang direktang disipulo. Medyo hindi inaasahan ang resultang ito. Lahat, maliban kay Alvin, ay siguradong papayag si Tanya na maging direktang disipulo ng matandang ninuno. Nagulat na naman sila nang makita nila itong umiling. Isa ka lamang 8 trigram Celestial Duke. Hindi ako papayag na maging direktang disipulo mo. Tumawa muli ang matandang ninuno. Minamaliit mo ba ako kahit isa akong 8 trigram ang Celestial? Gayunpaman, hindi niya pinilit si Tanya. May mga bagay na hindi maaaring pilitin at ayaw niyang ulit-ulitin ang sinabi niya. Bukod dito, kung iginiit niya, hindi ba magmumukhang siya, isang 8 trigram ang Celestial Duke, ay desperado na sa isang direktang disipulo. Pagkatapos ng maikling sandali, naninangkit ang mga mata ng matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect at tumingin kay Alvin, Master Darfield, pinuri ka ng pinuno ng sect at nagsalita tungkol sa bilis ng iyong pag-init ng kaldero. Sa pagkakataong ito, ang Tayi Celestial Sect ay kailangang umasa sa iyo upang makakuha ng mas mahusay na celestial methods at divine abilities. Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyom niya ang kanyang mga kamay kay Alvin. Salamat sa iyong tiwala. Gagawin ko ang aking makakaya upang matugunan ang iyong mga inaasahan, sagot ni Alvin. Sa sandaling ito, tumingin si Peyton sa matandang ninuno at nakangiting sinabi, matandang ninuno, ang sekta ay makakakuha ng higit pa sa inaasahan natin noong komperensya ng alchemy. Hindi lamang ang kanyang kasanayan sa pag-init ay kahanga-hanga, kundi lubos din siyang maalam sa alchemy. Maihahambing siya kay Chadwick na napili bilang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist noong nakaraang komperensya. Maraming tao ang magde-debate tungkol sa mga teorya ng alchemy, at kadalasan, ang mga talakayang ito ay nauuwi sa isang pastahan at kompetisyon. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin kay Alvin ng may pag-asam. Malinaw na tiwala siyang makakakuha si Alvin ng mas mahusay na celestial methods at divine abilities para sa Tayi Celestial Sect. Oh! Nang marinig ang papuri ni Peyton, ang matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect ay sumulyap kay Alvin ng may gulat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaunting pagdududa. Natural niyang alam kung sino si Chadwick. Si Chadwick ay malawak na kinikilala bilang ang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon. Si Chadwick ay naging napakasikat kaya't kahit ang mga sekta mula sa ibang bansa ay nag-imbita sa kanya na sumali sa kanilang mga sekta. Sa anumang kaso, sinabi lamang ni Peyton na ang kaalaman sa alchemy ni Alvin ay maihahambing kay Chadwick. Walang sinabi si Peyton tungkol sa praktikal na kakayahan ni Alvin. Dahil dito, sa palagay niya ay hindi kasing husay ni Chadwick si Alvin. Matandang ninuno, totoo ang sinabi ng pinuno ng sekta. Si Jongjin na nakatayo sa tapat ng matandang ninuno ng Tayi Celestial Sect ay humakbang paarap upang suportahan ang mga salita ni Peyton nang makita niya ang nag-aalinlangang ekspresyon sa mukha ng matandang ninuno. Noong nakaraang komperensya ng alchemy, tinalakay ko ang alchemy kay Chadwick. Ang kahusayan ni Chadwick sa alchemy noong panahong iyon ay tiyak na hindi kasing taas ni Master Darfield. Gayunpaman, napakaraming taon na ang lumipas mula noon, hindi ako sigurado kung mas umunlad pa si Chadwick.
Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, hindi mahuhuli si Master Darfield kay Chadwick. Hindi niya sinabing imposibleng umunlad ng malaki si Chadwick pagkatapos ng 30 taon maliban kung siya ay kasing talentado ni Alvin. Oh! Tila kumbinsido na rin sa wakas ang matandang ninuno tungkol sa kakayahan ni Alvin. Tutal, hindi lang si Peyton ang nagpatotoo kay Alvin, kundi pati na rin si Jongjin. Nang lumingon siyang muli kay Alvin, may bahid ng pagkabigla ang makikita sa kanyang mukha. Hindi lamang si Alvin ay isang kilalang celestial alchemist na wala pang 100 taong gulang at nagtataglay ng isang pambihirang kilalang celestial fire, kundi ang kanyang kaalaman at kasanayan ay hindi rin nakahihigit kay Chadwick na kinikilala bilang ang pinakamahusay na kilalang celestial alchemist sa 6 Southeast regions, si Chadwick. Kanyang talento sa alchemy ay kahanga-hanga. Hindi inaasahan, ang taong iyon ay ang Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Bahagyang may bahid ng pananabik ang makikita sa maliwanag na mga mata ng matandang ninuno nang sabihin niya, Master Darfield, mas inaabangan ko ang iyong pagganap sa kumperensya kumpara dati. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Alvin. Dahil dumating na ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect, maaari na silang magsimulang magtungo sa Barren Land kung saan gaganapin ang Alchemy Conference. Nagpaalam sina Alvin at ang iba pa kay Peyton at iniwan ang ari-arian ng Taiyi Celestial Sect sa pangunguna ng matandang ninuno. Dahil ang matandang ninuno ay isang 8 trigrams Celestial Duke, ang kanyang bilis ay, natural, napakabilis. Bagamat kinailangan niyang magsakay ng 5 tao, napakabilis niya kaya't kahit si Alvin ay natagpuan na ang kumikislap na tanawin ay naging malabo. Ang kulay abo at dilaw ng tigang na disyerto at ang berde ng damo ay tila naghalo sa isa't isa. Ang bilis. Ganito pala ang bilis ng isang 8 trigram Celestial Duke. Gulat na naisip ni Alvin sa sarili. Gayunpaman, kahit gaano pa kabilas ang matandang ninuno, mahaba ang distansya na kailangan nilang tahakin kaya matatagalan bago sila makarating sa tigang na lupain. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Alvin, nakangiting nagtanong si Margus, sa tingin mo ba ay mabilis ang matandang ninuno? Oo. Tumanggaw si Alvin. Napakabilis niya. Sa ganitong bilis, hindi tatagal bago natin marating ang ating destinasyon, di ba? Tutal, kailangan nating tumawid ng mga rehiyon, at ang lugar kung saan gaganapin ang Alchemy Conference ay nasa kabilang panig ng Barren Land. Medyo malayo ang lugar mula sa mga hangganan ng Wasteland at Barren Land. Kakailanganin natin ng hindi bababa sa 2 buwan bago tayo makarating sa ating destinasyon, sagot ni Margus. 2 buwan. Nagulat si Alvin. Aabutin pa ng 2 buwan kahit na may tulong ang isang 8 trigram Celestial Duke. Kung mag-isa lang siya, hindi ba aabutin pa siya ng ilang taon bago makarating sa destinasyon? Sa katunayan, ang kaparangan ay medyo malawak. Sa ating kaparangan, ang 3 pangunahing sekta ng mga celestial ng kaparangan ay nakabase sa gitnang lugar ng kaparangan na napapalibutan ng iba't ibang kahariang celestial. Gayunpaman, sa paligid ng mga kahariang celestial, mayroong isang disyerto na walang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Ang disyerto ay mas malawak pa kaysa sa lahat ng pinagsamang kahariang celestial, sabi ni Margus kay Alvin. Tama, singit ni Elton sa sandaling ito, aabutin ng hindi bababa sa 2 buwan para makaalis sa kaparangan mula sa Taiyi Celestial Sect kung ang isa ay isang 8 trigram Celestial Duke. Gayunpaman, 5 araw lang ang aabutin para makapunta sa disyerto na hindi angkop para sa paglilinang. Ang mga salita ni Margus at Elton ay nakatulong kay Alvin na mas maunawaan ang kaparangan. Napakalawak pala ng kaparangan. Sino ang mag-aakala na ang 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan at ang mga kahariang celestial sa ilalim ng kanilang pamamahala ay bumubuo lamang ng isang maliit na bahagi ng kaparangan? Karamihan sa kaparangan ay isang disyerto na may kaunti o walang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.